Okay. Good morning. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. Before we start, I would like to request press that like button and then subscribe to Justin Talk News PH. So this morning, anong pag-usapan natin? We will be talking about this issue, yung corruption na nangyari dito sa bansa natin as a result of that oral argument na ginanap dyan sa Supreme Court of the Philippines natin na dinaluhan ng mga nagpa-file ng petition with regards to the GAA ng 24, 25, 23. Kini-question nila yung irregularities and corruption na nangyari sa budget na yan. So isa sa mga nakikita ko na napaka kawalang hiyaan na ginawa ng pamahalaan natin. At ngayon, dito na bunyag. Yung tanong ni Associate Justice Leonin kay Jokno. Alam naman natin siguro kung sino si Jokno. Iba dating Central Bank chairman ba yan? Or governor. Central Bank Governor, then nagiging Finance Secretary ni BBM, tapos nawala na. I don't know kung anong hawak niya na departamento ngayon. Since way back pa yata ito kay Pinoy, held the same position in the financial departments of the government natin noon at ngayon, at kay President Duterte. So ito na nga ang lumabas. Kasi maraming speculation, lalo na yung mga resident dito bandang Bulacan, Calamba, at itong dito sa may part ng Mindanao Avenue. They're asking, ano ba nangyayari sa mga projects natin? Siyempre yung iba, they have no time to to research kung ano ba nangyari. At ito lumabas dyan sa oral arguments na dinaluhan nga ni Jokno. So doon sa questioning kay Jokno, lumabas ang with regards to the problem dyan sa subway, na ito pala talagang dinifan nila dahil hindi naman completely linagay sa unprogrammed funds. Unprogrammed funds doon linagay from program. So ang nangyari pala dyan, dahil sa pag-alis nila dyan sa pundo ng DOTR with regards to the budget para dyan sa actually this is payment doon sa mga right of way. Siyempre yung mga matatamaan dyan sa kahit tunnel yan nasa taas, pero I think by law kailangan bayaran mo yung matatamaan ng mga building. Merong competition yan kung paano, at yung mga station kung saan magsisimula, saan bababa at sasakay yung mga pasahero. Yun ang babayaran nila kasi ang mga stations nito napakalalim, di ba? At malawak, malalaki ang istasyon nitong subway na to. Makita mo yan dyan sa may veterans hospital. Napakalaki ng nakuhang espasyo para dyan sa station na yan, ng subway na yan. So yan ang hindi mababayaran ngayon. Kaya nadidelay yung project. Nadidelay talaga. Ngayon tanungin ninyo kung saan napunta yung pera. Napunta sa DPWH. Alam naman natin kung anong purpose. So lahat na years na supposed to be funded by nasa GAA natin, inalis, linagay sa unprogrammed funds at binawasan ng pundo. Binawasan ng pundo. Yung nakakasyak pa nga yung dati, yung first year 2023 na GAA, around 55%. Then followed by the next year 2024, around 37% ang kinaltas dyan sa budget ng DOTR na intended para dyan sa mga projects na yan. Then nakakashock dito sa 2025 dahil siguro eleksyon na, 65% ang inalis.
At saan dinala yung mga inalis na mga pundo? Dinagdag sa DPWH. Alam naman natin kung saan pupunta yung mga projects ng DPWH since 2023, 24 at 25. Yun napupunta sa flood control. At yun ang pinatay ng mga demonyong administrasyon na pinamumunuan ni Romualdez, Saldico, at of course may basbas ang pinakademonyo kasi BBM. So yun ang nangyayari. Yan ang nangyayari dyan sa pundo na yan. So kawawa talaga ang mga projects na ito naman mga government funded, assisted projects supposed to be mayroong galing sa foreign investor, foreign government na nag-invest dyan na mayroon namang contribution, mayroong katapat na pundo na dapat ilagay or ilabas ng pamahalaan, at ito yung ninakaw. O kaya ngayon itong subway natin will be delayed by 5 years. Supposed to be tapos na yan by 2029. Supposed to be hanggang ano na yan, FTI tsaka NAIA. Supposed to be doon ang ano niyan, ang huling istasyon. Pero ano nangyari? I don't think na umabot na ito dyan sa hindi ko alam kung nasaan. Ortigas daw sabi nila. Totoo kaya yan? Nasa Ortigas na yan? At ang estimate niyan, madidelay yan ng 5 taon. Nakita mo, 2029 plus 5 years, that is 2034 matatapos. Imagine, dahil sa kalukuhan na ginagawa nila. 2034. So si BP Inday Sara will be patapos na rin yung regime ni BP Inday Sara by that time. Isipin mo, napakatindi talaga ang nangyari sa bansa natin. Isipin mo yan. Supposed to be mapakinabangan na natin yan. Dahil nga sa kalukuhan na ginawa ng pamahalaan. Yan ang nangyari. Pero kung subukan ninyo na pahawakin si Inday dyan, maglagay na medyo matinong DOTR secretary na tulad kay Tugati na mayroong capability at napakagaling na government official, I think ma-fast track pa rin yan na hindi naman naabot ng 2034 kahit na mabawasan man lang ng mga 3 taon. So that will be 2030. Pwede na, di ba? Si Tugati nga, dapat nga daw nung 2026, ngayon, dapat operational na daw yung from Mindanao Avenue going to Trinoma. Tapusin na raw yun, maghukay kayo doon, papunta pa doon sa south, at ito, mag-ooperate na. Di ba maganda sana yun? At least, may development na mangyari. At sa tingin ko, kung ibalik dyan si Tugati dahil ngayon 2028 na magiging DOTR secretary, malamang ma-fast track ng maganda yung project na yan. At napakalungkot dahil mayroong penalty pala yan dyan sa pera na inutang ng bansa natin sa mga lenders niya. I think 0.01 a quarter, 1% of the quarter, something like that. Basta malaking halaga din yun, milyones. Kaya lalong napamahal yung project na yan. So ganyan kawalang hiya talaga itong administrasyon na to. At yan, lahat na pera niyan, yun ang in-insert nila sa mga kanya-kanyang mga project. Insertions, kasama dyan si Risa, sigurado. Risa Hontiveros ang queen of insertions. At yung ibang mga congressman na nakatanggap ng malita-malitang komisyon yan sa mga projects na yan. So, yun ang nangyari. Ngayon, itong napakalaking flagship project ni President Duterte na malaking tulong talaga sana ito sa mananakang Pilipino, lalo na ngayon nagkaroon tayo ng shortage ng ating petroleum products, ang gasolina at saka diesel. Malaking tulong sana kung natuloy man lang yung itong Clark to Tutuban na NCR
NCR ba yun? North-South Commuter Railway. North-South Commuter Railway. So from Clark, Pampanga to Tutuban, diyan sa Recto Avenue, Recto ba yan? Recto Avenue, Manila, then Tutuban to Calamba City. Isipin mo yan, pupunta kang Calamba, kahit dito ka pa lang sa, lagay natin Malulos, sakay ka diretso, o dadaan din dyan sa the same, yung daanan kasi niya, yung railway ng PNR. So dadaan ng Makati, o dadaan ng Santa Ana, Manila, dadaan ng saan ba dumaan? Blumentritt. Yan ang daanan yan. Blumentritt. O papunta ng Santa Ana, din Santa Ana to Makati. O Makati to Bikutan. O FTI hanggang Alabang. O napakaganda, sukat. Yan ang daanan hanggang Calamba. Kung ikaw taga North ka, dito ka nakatira sa may bandang Bulacan, mabilis lang napupunta ka ng Taguig or Parañaque through this North-South Commuter Railway. Ito elevated railway, napakaganda. Sana ito nga ang dahilan na sinabi nila na itutuloy kasi natin yung NCR, kaya itigil yung PNR na service from Alabang to Alabang ba o Calamba to Tutuban. Kaya kawawa ngayong almost 300,000 ng mga trabahante na dislocate dyan. Nahirapan sumakay. Kaya nag-a-adjust na lang sila ngayon. Matagal na yun, tinigil nila. Na hindi na rin naman nila ginawa yung elevated railway. So, dapat nga yan, 2026 din. Ang estimate ni DOTR Secretary Tugati na magsimula na sana yung Malulos yata, hindi pa yung Clark, Malulos to Tutuban na railway, elevated railway dyan sa Tutuban to Malulos, ganyan. Meron pa nga siyang sinabi noon na yung Malulos to Giginto yata pwede na mag-start as a dry run, pwede na magsakay ng pasahero. Kung ngayon sana yung nangyari na ito na nga nangyayari sa atin na sobrang mahal na ng diesel, na halos nahihirapan na yung mga driver natin. Yung mga bumibiyahe, may nakausap ako na hindi na pwedeng bumiyahe yung mga driver lang, kailangan driver operator na para wala na yung boundary. Kasi kung may boundary pa, wala na talagang iuwi yung driver. Sila nga mga operator na nagmamaniho, swerte na kung aabot sila ng 700 or 800 na take home. Kadalasan yan 400, 500, buong araw yan na drive. Napakahirap ng sitwasyon nila dahil sa napakamahal na presyo ng diesel. Pero pinagtiisan lang nila dahil may binabayaran silang prangkisa sa mga jeep nila. Malas lang yung maraming jeep, tapos ikaw lang naman magmamaniho, pamaniho mo na lang talaga sa iba. Bawasan mo na lang yung boundary. Yun lang ang solusyon. Para win-win solution na lang. Kahit konti na lang ang kikita nyo, at least hindi nasasayang yung franchise sa jeepney mo. So yung ganyan ang nangyari dito sa Metro Manila. I don't know with other provinces kung yan din ang ginagawa. Ang other bus companies talagang nagbabawas na sila ng kanilang mga units na bumibiyahe. Maraming pasahero kasi wala na may ibang masakyan kaya nga kawawa rin yung mga pasahero. So yun ang nangyari dyan. Kita mo, isipin mo yung ilang porsyento ang kinat dyan sa DOTR para lang matupad ang kanilang mga maladimonyong hangarin na natupad talaga. Ngayon katakot-takot na depensa ang ginagawa nila dahil alam nila kung manalo si BP Inday Sara, talagang malilintikan to mga to. Malilintikan kayo. Huwag kayong palagay ang loob na walang mangyari sa inyo. Hindi ito katulad ng kapanahunan ni Cora na walang nakulong. Kaya nga itong mga Marcoses na mihasa. Expected ko noon na makulong talaga si Imelda pero hindi
Hindi nakulong, walang Marcos na nakulong. Kaya alam na nila yung recipe, paano pahirapan ng mga tao at paano magnakaw. Oh, palagay ang loob ng mga Romualdez, lalo na itong mga Romualdez, na hindi talaga nagalaw yan. Nagkaroon pa rin ng negosyo after umalis ang mga Marcoses. Sila talaga nag-sure up dyan sa financial position ng mga Marcos na hindi talaga babagsak ng gusto. Sila nang susuporta kasi patuloy sila ni Romualdez magpamayagpag lahat ng mga assets dyan linagay sa kanya. So pagbalik niya, may pera pa rin sila. Tumakbo pa nga si Imelda na ano ba yun, presidente? Anong year yun? Na natalo siya. So, tsaka nandyan pa rin yung mga nakikinabang ng mga loyalista niya, yung mga blue ladies niya, yung Rostans na yan. So, mga ano yan, mga blue ladies ng ano, na ni Imelda Marcos na nakakalimutan ng henerasyon na to. So, ngayon, ito, kung sana kung mapadali itong 2028 o kung wala namang mangyari kay BBM, hindi siya magkaroon ng problema. Hindi naman masama kasi magwiwis ka ng ano, masama sa kapwa mo, lalo na kung Kristiyano pa. Hindi maganda. That's un-Christian. But ang sasabihin lang natin, kung yan ang magiging desisyon ni Lord, na hindi ko naman sinabi na pinakinggan yung dasal natin kasi masamang dasal na yan. It will be the Lord na magdesisyon dyan. Kung mawala siya, ibig sabihin part of our prayers, siguro narinig rin niya ang kahirapan na dinadanas natin dito sa Pilipinas, at through His mercy, kaya binaba niya yung desisyon na yan, na walain na yan yung Pangulo na yan. Kasi yan ang nangyayari dun sa, basahin mo yung mga chapter ng Kings ng Bible. Yan, mga kings, binibigyan ng mga masasamang king ang Israel, lalo na kung nakikita ng Panginoon na maraming kasalanan ginawa ang mga Israeli, ang linalagay yung mga kings na tiwali. Parang ganyan ang ginawa ni Lord sa atin. Maraming mga Kristiyano dito sa bansa natin na hindi naman tinupad ang pagiging Kristiyano nila. So nagagalit ng Panginoon. So tanda natin, napakasiluso ng Panginoon. Hindi pwede na ibang bagay, ibang ano ang dasalan mo, especially yung pera ang ginawa mong Diyos, kaya nagagalit siya. Binigyan tayo ng punishment. Yung mga Israeli nga, talagang kadugo niya, ilang taon naging slave sa Egypt, naging slave ng Persia, maraming beses, at maraming nag-conquer sa kanila at sinisira yung templo nila sa Jerusalem. So ganyan, dapat talaga hintayin lang natin ang decision ni Lord. Kung ibibigay yan, tuwang-tuwa tayo na finally God gave His justice at mercy sa mga Pilipino, at yung paghihirap nila sa rehimen na to ay matatapos na rin. So ang other option naman, yung paging kung mananalo si VP Inday Sara sa 2028. So sa tingin natin, hindi na talaga mapipigilan yan. With the survey rates na nakukuha niya, tuloy-tuloy na yan. So tayo mga supporters, yun ang gagawin natin. Tulungan natin na ma-sure up natin itong candidacy ni VP Inday Sara at makuha natin ang tagumpay sa 2028. So I think nakita na natin kung saan napupunta yung mga taxes natin, yung mga iba naman dyan, utang, at babayaran natin, tayo rin magbabayad. So napakalungkot ng ganyang pangyayari, at dapat naman hindi yan makawala yung mga tao na yan. Kailangan maparusahan sila sa ginagawa nila. So i-cherish natin yung moment na yan, kung mangyayari yan, na makita natin na justice will be done and will be handed down to these people na sobrang
paghirap, corruption ang ginawa nila sa bayan. So with this, hanggang dito na lang tayo. At I hope you will, before you leave this channel, kindly press like and subscribe to Justin Talk News page. Maraming salamat po. God bless at ingat lang kayo. Salamat po.